Paano kung ang isang simpleng pagbukas sa takip ng isang basurahan ay kayang maging tulay upang magbago ang takbo ng buhay ng isang pamilyang palaboy? Sa mundong mapanghusga at walang puwang para sa mga naghihirap, may isang mag-amang piniling magmalasakit at magbahagi ng kakarampot nilang pagkain sa isang estrangherong bata. Isang kwento ng gutom, matinding pang-alipusta, at kabutihang walang hinihinging anumang kapalit. Pero sa bawat pagtitiis at pagluha sa gitna ng malamig na lansangan, sigurado ka bang walang inihandang napakalaking gantimpala ang tadhana para sa kanila? Oops, teka lang mga kwentuhan. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng kwento. Ano? Tara? Simulan na natin ang bagong storya na siguradong maghahatid ng aral sa buhay. Ma'am Marites! Tama na po! Aalis na po kami! Huwag niyo na pong itapon ang natitira naming gamit. Pakiusap ni Doro habang yakap ang anak niyang si Chad. Noong nakaraang taon, nagkasakit ng kanser ang misis niya, kaya nabaon siya sa utang. Iyon din ang dahilan kaya hindi siya nakakabayad ng renta. Ang masaklap pa, parang nabaliwala ang lahat ng pagsusumikap niya dahil pumanaw pa rin ang misis niya at hinabol siya ng mga pinagkakautangan niya. Dapat lang. At kapag hindi pa kayo umalis sa loob ng 5 minuto, tatawag na ako ng barangay. Bulyaw ng landlady na si Ma'am Marites. Hindi na po kailangan. Aalis na po kami. Lumuhod si Doro at tahimik na pinulot ang mga nagkalat na gamit. Lumuhod din ang 8 taong gulang na si Chad. Habang pinupulot niya ang mga notebook, hindi niya mapigilang maiyak. Tay, saan na po tayo titira ngayon? Hindi ko pa alam, anak. Pero huwag ka mag-alala. Pangako, gagawa ng paraan si tatay. Pinilit ngumiti ni Mang Doro kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, muli niyang hinarap ang landlady. Ma'am Marites, maraming salamat pa rin po sa panahong pinatiran niyo kami rito. At pasensya na po sa lahat ng naging abala namin. Ha! Ang dami niyo pang satsat! Umalis na kayo! Umirap si Ma'am Marites. Pumasok ito sa loob ng bahay at malakas na isinara ang pinto. Tahimik na isinukbit ni Doro ang lumang bag sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang kamay ni Chad. Tara na, anak. Umalis na tayo rito. Pero tay, natatakot po ako. Paano na tayo ngayon? Saan na tayo titira? Paano na ako makakapag-aral na maayos? Humihikbing tanong ni Chad. Huwag kang mag-alala, anak. Siguradong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sana nga po. Gamit ang mga kamay ay pinunasan ni Doro ang luha sa mga mata ng anak. Maghahawak nilang iniwan ang inuupahang bahay. Nakayuko habang pasa ng kakaunti nilang gamit. Binilisan nila ang paglalakad dahil ramdam nila ang mapanuyang tingin ng mga ibang tenants. Wala silang ibang matutuluyan kaya napilitan silang tumira sa kalsada. Wala pa ring trabaho si Doro kaya napilitan silang mamalimos sa kalsada. Kasabay nun, ilang araw na ring hindi nakakapasok sa eskwelahan si Chad. Isang gabi, masayang nakaupo si Doro at Chad sa gilid ng bangketa. May mabait na taong dumaan kanina at nag-abot sa kanila ng tigi-isang burger at soft drinks. Hindi na nila ito napasalamatan ng maayos dahil nagmamadali itong umalis. Pero sapat na ang munting biyayang yun para mapawi ang gutom nilang mag-ama. Maingat na binuksan ni Chad ang balot ng burger. Tay, burger po talaga ang nakabalot dito. Oo nga, ang tagal na rin nating hindi nakakain ng ganito. Pwede ko na po bang kainin? Siyempre naman, kain na. Malaki ang unang kagat ni Chad. Pumikit pa ito sa sobrang sarap. Ang sarap po, tay! Napatawa si Doro. Dahan-dahan lang, baka mabilaukan ka. Pasensya na po.
Excited lang po talaga ako. Ang sarap po kasi. Napangiti si Doro habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Kahit sandali, nawala ang lungkot na bumabalot sa kanilang mag-ama. Pero hindi pa man sila nakakatatlong kagat, ay may narinig silang mahinang hikbi. Sabay silang natigilan. Naririnig niyo po ba yun, Tay? May umiiyak po. Oo nga no, kanina ko pa nga naririnig yun. Akala ko, dala lang yun ng gutom pero totoo palang iyak. Muling narinig ang paghikbi. Mas malinaw, mas malapit na. Namutla si Chad at napayakap sa braso ng kanyang ama. Tay, di ba po may chismis na may multong nagpapakita rito tuwing gabi? Baka totoo po yun. Ano ka ba anak? Huwag kang matakot. At saka, chismis lang yun. Walang multo rito. Pero natatakot pa rin po ako. Napailing si Mang Doro. Pinakiramdaman niya kung saan ang gagaling ang iyak. Unti-unti siyang tumayo at sinundan ng tunog. Sumunod naman si Chad kahit halatang takot na takot. Makalipas ang ilang hakbang, huminto si Doro sa harap ng isang malaking basurahan. Parang dito nang gagaling ang iyak. Tay, umalis na po tayo. Ayoko makakita ng multo. Kabadong saad ni Chad. Anak, huwag kang matakot. Kasama mo naman ako. Dahang-dahang inangat ni Doro ang takip ng malaking basurahan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko po! Napasilip si Chad. Bakit po, Tay? Ano po yun? Pareho silang natigilan. May isang batang babae sa loob ng basurahan. Mukhang 7 taong gulang lang ito. Nakasuot ito ng maruming puting bestida at yakap-yakap ang sarili habang walang tigil sa pag-iyak. Mabilis na iniabot ni Doro ang kanyang kamay. Halika iha, tutulungan kita makalabas. Nag-alinlangan ang batang babae. Pero nang makita ang maamong mukha ni Doro, ay marahan itong iniabot ang kanyang kamay. Maingat itong inalalayan ni Doro hanggang sa makalabas ito ng basurahan. Halatang nanghihina ang bata. Lumuhod si Doro para mapantayan ang taas nito. Iha, ako si Doro. Ito naman ang anak kong si Chad. Ikaw, anong pangalan mo? Nasaan ang nanay at tatay mo? Paano ka napunta sa loob ng basurahan? Walang imik ang batang babae. Patuloy lang ito sa paghagulgol. Nagkatinginan sina Doro at Chad. Tay, bakit po ayaw niyang magsalita? Hindi ko rin alam anak. Muling hinarap ni Doro ang bata. Iha, huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Pero tuloy lang sa pag-iyak ang batang babae. Napansin ni Doro ang burger na hawak niya. Agad niya itong iniabot sa bata. Heto, kumain ka na muna. Baka gutom ka na. Parang himala na unti-unting tumigil sa pag-iyak ang batang babae. Tinanggap nito ang burger at mabilis na kumain. Napangiti si Chad. Tay, sa wakas ngumiti na po siya. Napangiti rin si Doro. Mukhang gutom na gutom talaga siya. Matapos kumain ang bata, muli itong kinausap ni Doro. Iha, tutulungan ka naming mahanap ang mga magulang mo. Dadalhin ka namin sa police station. Pero hating gabi na, malayo ang police station dito at delikado kung maglalakad tayo sa daan. Bukas na lang tayo pupunta sa police station. Ayos lang ba yun? Hindi pa rin nagsasalita ang bata. Ngumiti lang ito at marahang tumango. Naglatag si Doro ng ilang pirasong karton sa gilid ng bangketa. Pasensya ka na iha. Wala kasi kaming bahay. Ayos lang ba sa'yo na matulog dito? Muli lang ngumiti ang batang babae at tumango. Pinahiga ni Doro ang 2 bata sa karton bago siya humiga sa tabi nila para bantayan ang mga ito. Ilang sandali pa, marahang bumulong si Chad sa kanyang ama. Tay, Bakit anak? ang weird naman po niya. Hindi po siya nagsasalita. Tapos nakaputi pa po siya. Mukha po talaga siyang multo. Marahang tinapik ni Mang Doro ang balikat ng anak. Ano ka ba, Chad? Huwag kang kung ano-ano ang iniisip.
Nakakatakot naman po kasi talaga. Baka may mabigat lang siyang pinagdadaanan. Hindi lahat ng tahimik ay nakakatakot. Pasensya na po, Tay. Binabawi ko na po ang sinabi ko. Sige na, matulog ka na. Opo, Tay. Yumakap si Chad sa kanyang lumang bag at pumikit. Samantalang si Mang Doro ay nanatiling gising. Paminsan-minsan ay sinusulya pa ng misteryosong batang babae. Nakatingin ito sa langit at parang malalim ang iniisip. Kinabukasan, sabay na nagising sina Mang Doro at Chad. Pareho silang nataranta dahil wala sa tabi nila ang batang babae. Agad nilang sinuyod ang lugar upang hanapin ito. Tay, kanina pa po tayo naghahanap pero hindi pa rin natin siya nakita. Hindi po kaya multo talaga siya at nagpapakita lang siya tuwing gabi? Ano ka ba, anak? Tinatakot mo na naman ang sarili mo. Imposibleng mangyaring multo siya. Nakita mo naman kung paano niya kainin yung burger na binigay natin, di ba? Oo nga po, kung multo siya, hindi siya matutunawan. Pero, nasaan na po kaya siya? Hindi ko rin alam, anak. Pero, sana ligtas siya at mahanap niya ang mga magulang niya. Di bali, Tay, ipagdasal na lang po natin ang kaligtasan niya. Tama yung naisip mo, anak. Pagsang-ayon ni Doro habang tumatango. Lumipas ang mga buwan, isang beses, habang namamalimos sa kalsada, ay napadaan ang mag-ama sa tapat ng mamahaling restaurant. Tay, mukhang masarap po ang mga pagkain dito, no? Kailan po kaya tayo makakakain sa ganito kaganda at kamahal na restaurant? Di bali, anak. Kapag nakahanap na ako ng maayos na trabaho, ay mag-iipon ako para makakain tayo rito. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Ma'am Marites. Bukod sa nagmamay-ari ito ng paupahan, ay nagtatrabaho rin ito bilang manager sa restaurant. Kayo na naman? Anong ginagawa nyo dito? Huwag nyo sabihing mamamalimos kayo. Napayuko si Mang Doro dahil pinagtitinginan sila ng mga ibang customer. Hindi po. Paalis na rin po kami. Aba, dapat lang. At wag na ulit kayong pupunta dito. Sinisira nyo lang ang image ng restaurant. Opo. Alis na kami. Sandali lang po. Wag po kayong umalis. Sabay natigilan si Mang Doro at Chad nang biglang dumating ang batang babae. Teka, di ba ikaw yung batang nakita namin noon? Yung umiiyak sa loob ng basurahan? Opo, ako nga po yun. At nakabalik na po ako sa mga magulang ko. Sa katunayan, ang mga magulang ko ang may-ari nitong restaurant. Iya, ang tagal ka naming hinanap. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Sa totoo lang po, muntik na po ako makidnap noon. Kinagat ko po ang kaming na kidnapper ko kaya nakatakbo ako. At naisip ko po magtago sa loob ng basurahan. Takot na takot po ako nung gabing yun. Kaya iyak ako ng iyak. Kaya pala, hindi ka nagsasalita noong gabing yun. Pero bakit bigla kang nawala kinabukasan? Alam mo ba, pinag-alala mo kami. Sorry po. Noong madaling araw po kasi, nagising ako dahil narinig ko ang boses ng mami ko. Paulit-ulit niya po akong tinawag at sinundan ko pong boses niya. Hanggang sa nakita ko siya sa kabilang kanto. Sinabi ko po kay mami na may mga taong tumulong sa akin. Gusto sana namin kayong balikan pero hindi na namin nagawa. Natakot po kasi kami na baka bumalik ang mga kidnappers. Dumiretso na lang kami sa police station para mag-report at umuwi na kami sa bahay. Sorry po, masyado kaming nataranta noong oras sa iyon, kaya hindi na kami nakabalik sa inyo. Ayos lang yun, Iha. Ang mahalaga ay ligtas ka. Sandali. Sheena, kilala mo ang mga pulubing ito? Opo, at mababait po sila. Pero Sheena, hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa mga katulad nila. Magkaiba ang estado nyo sa buhay. Mayaman ka at pulubi lang sila. Saad ni Ma'am Marites. Tinignan ito ang mag-ama na parang nandidiri. Bakit naman po? Mababait naman po sila. Nag-aalala lang ako para sa iyo.
Baka utuin ka nila at hingian ka ng pera. Ma'am Marites, hindi po kami ganoong klase ng tao. Huwag niyong turuan ng mali ang bata. Mariing sambit ni Mang Doro. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pulubi naman talaga kayo. Anong kaguluhan dito? Napatingin ang lahat sa dumating. Ito ang mag-asawang Sir Cedric at Ma'am Monique. Agad namang tumakbo si Sheena papalapit sa mga magulang nito. Mami, Daddy! Nakita ko na po sina Tatay Toro at Chad. Sila po yun. Mabilis na napatingin ang mag-asawa kina Doro at Chad. Totoo bang sinasabi ng anak namin? Kayo ang tumulong sa kanya noong muntik siyang makidnap? Opo, kami nga po yun. Magalang na tugon ni Doro. Sabay na lumiwanag ang mukha ng mag-asawang Sir Cedric at Monique. Alam niyo bang matagal na namin kayong hinahanap? Gusto namin magpasalamat sa inyo at bigyan kayo ng pabuya. Pero hindi na po kailangan. Wala naman po kaming masyadong ginawa. Tinulungan lang namin si Sheena na makalabas sa malaking basurahan. Pero kung hindi nyo nakita si Sheena noong gabing yon, ay baka na-suffocate na siya sa loob ng basurahan. At kung hindi nyo siya napatahan sa pag-iyak, ay baka inatake na siya sa puso. At baka hindi na namin siya nakasama ulit. May sakit pala si Sheena sa puso? Tanong ni Doro. Oo, mahina ang puso niya. Kaya nga, ganoon na lang ang pasasalamat namin sa inyo. Kahit sino naman po ay gagawin yun. Kaya hindi nyo na kami kailangan bigyan ng pabuya. Tanggapin niyo na ang inaalok namin dahil makakatulong yun sa inyong mag-ama. Naikwento kasi sa amin ni Sheena na sa kalsada lang daw kayo natutulog at nabubuhay kayo sa panglilimos. Opo. Kung tatanggapin niyo ang tulong namin, malaki ang tsansa na makaahon kayo sa hirap. Makakapag-aral na rin na maayos ang anak niyo. Sandaling natulala si Doro bago nagsalita. Tama po kayo. Malaking tulong sa amin ang inaalok nyo. Lalo na para sa anak kong si Chad. Kaya sige po, tinatanggap ko na po ang alok nyo. Kung ganon, simula ngayon, hindi na kayo matutulog sa kalsada dahil bibigyan namin kayo ng sariling bahay. Bibigyan namin ng scholarship si Chad. At bukod doon, ibibigay din namin sa inyo ang restaurant na ito para magkaroon kayo ng source of income. Magiliw na saad ni Sir Edric. Pero paano po kayo? Pagtataka ni Doro. Huwag mo kaming alalahanin, Doro. Mayroon pa kaming 10 branches ng restaurant. Mayroon din kaming real estate business at insurance company. Ganoon po pala. Pero mayroon pong isang problema. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko alam kung kaya kong patakbuhin ang restaurant na ito. Nakayukong saad ni Doro. Huwag kang mag-alala. Nandito kami para tulungan ka. Ituturo namin sa iyo ang sistema para mapalago mo ang restaurant na ito. Naluha si Doro dahil sa sobrang tuwa. Kung ganun, maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Walang anuman. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa inyo. Saad ni Sir Cedric. At kapag may kailangan pa kayo, huwag kayo mahihiyang lumapit sa amin. Sambit ni Ma'am Monique. Tatay Toro, deserve niyo pong restaurant na ito dahil mabuti kayong tao. Hindi kayo nagdalawang isip na tulungan ako. Kahit pwede niyo naman akong pabayaan sa loob ng basurahan. Magiliw na sambit ni Sheena. Iha, magulang din ako. Kaya hindi ko magagawang pabayaan ang batang katulad mo. Tugon ni Doro sabay ngiti. Sheena, gusto ko palang humingi ng pasensya dahil napagkamalan kitang multo. Hindi ako dapat natakot sa'yo. Bahagyang natawa si Sheena. Okay lang yun. Ang weird ko naman kasi talaga noong gabing yun. Napangiti si Chad. Maging si Doro, Sir Cedric at Ma'am Monique ay natawa. Sandali lang po. Ma'am Monique, Sir Cedric, sigurado po ba kayong ibibigay nyo ang restaurant na ito kay Doro? Wala naman pong laman ang utak niya. Baka mapabayaan niya lang ang restaurant na to. Muling nanliit sa sarili si Doro. Humigit ang panga ni Sir Edric. Maghinay-hinay kayo sa pagsasalita nyo, Ma'am Marites.
Hindi porket hindi nakagraduate si Doro ay pagsasalitaan niyo siya ng ganyan. Pero sir, nagsasabi lang ako ng totoo. Siguradong masasayang lang ang tulong na ibibigay niyo sa kanya. Kaya nga nandito kami para tulungan si Ma'am Doro. At kung tutuusin, hindi mo na rin problema yon dahil ito na ang huling araw mo sa trabaho. Ma'am Monique? Sir Cedric? Anong ibig niyo sabihin? Patong-patong ang reklamong natatanggap namin laban sa'yo. Palagi mong binubuli ang mga waiter. Pinag-o-overtime mo sila pero hindi mo inire-record ang overtime hours nila. Bukod doon, pinapahiya mo sila sa harapan ng mga customers. Sunod-sunod din ang pagre-resign ng mga cashier, kitchen staff at dining staff. At pare-parehas lang ang sinasabi nila. Hindi na nila matiis ang pambubuli mo, kaya napipilitan silang mag-resign. Narealize namin na kung hindi kami gagawa ng paraan ay mawawalan kami ng magagaling na empleyado. At kanina, nasaksihan namin kung paano mo maliitin si Doro at ang anak niya. Dahil sa ipinakita mong ugali, naisip namin na tama ang desisyon namin. Kailangan ka na naming tanggalin bilang manager nitong restaurant. Effective immediately. Bumuga ng hininga si Ma'am Marites at tumawa ng mapait. Seryoso kayo, Ma'am Monique? Sir Cedric? Mas pinipiliin niyo ang mga pulubing yan kaysa sa akin? Mataas ang pinag-aralan ko at mayroon akong paupahan. Kaya kong mabuhay kahit hindi magtrabaho. Pero tingnan lang natin kung anong mangyari sa restaurant niyo. Lalo na kapag si Doro na ang magmamanage ito. Hindi ako magugulat kung hindi niya ito mamanage ng maayos dahil wala naman siyang pinag-aralan. Pagmamalaki ni Ma'am Marites at padabog itong lumabas ng restaurant. Doro, huwag mo nang isipin ang sinabi ni Marites. Ang mahalaga, naniniwala kami sa kakayahan mo. Pag-alo ni Sir Edric, pinilit namang ngumiti ni Doro. Maraming salamat po. Pangako, hindi ko sasayangin ang tiwala nyo. Kalaunan, tuluyan ang nailipat sa pangalan ni Doro ang restaurant. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang pamahalaan ito. Nagbunga naman ang pagsisikap niya dahil mas lalo pang lumago ang restaurant. Nabayaran na rin niya ang lahat ng utang niya at nakabili na siya ng sariling kotse. Isang beses, namamasyal silang mag-ama sa isang parke. Tay, parang kamukha po ni Ma'am Marites yung matandang pulubi. Na-curious si Doro kaya nilapitan niya ang pulubi at nanlaki ang mga mata niya. Ma'am Marites, kayo po ba talaga yan? Doro? Chad? Kayo na ba talaga yan? Mukhang umasenso na ang buhay niyo Opo, dahil po yun sa tulong ni Ma'am Monique at Sir Edric. Pero, ano pong nangyari sa inyo? Bakit nandito kayo sa langsangan? 'Di ba, may paupahan kayo? Nangilid ang luha sa mga mata ni Ma'am Marites. Oo, pero nagkasakit kasi ako sa baga at kinailangan akong operahan. Dahil doon, napilitan akong ibenta ang paupahan ko. Gumaling nga ako, pero wala nang natira sa akin. Wala naman ako ibang malalapitan dahil wala akong asawa at anak. Ayaw din akong tulungan ng mga kamag-anak ko. Hanggang sa napilitan akong tumira dito sa lansangan at namamalimsa lang ako para makakain ako. Grabe po pala ang nangyari sa inyo. Kung wala po kayong matutuluyan, pwede po kayong manatili roon sa bahay namin. Total, malaki naman po yun. Naningkit ang mga mata ni Ma'am Marites. Nagpapatawa ka ba, Doro? Hindi pa. Pinalayas ko kayo sa inuupahan niyo noon at nilait-lait ko pa kayo. Tapos, tutulungan mo ako ngayon? Diba, dapat nga pinagtatawanan niyo ako dahil bumaliktad na ang sitwasyon natin? Kahit kailan, hindi ko po magagawa yun. At saka, hindi naman uunlad ang buhay namin kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa amin. At wala akong karapatang ipagdamot ang mga biyayang natatanggap ko. Kung may kakayahan akong tulungan ng isang tao, ay hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi ka man lang ba nagagalit sa akin? Ay ang laki ng kasalanan ko sa inyong mag-ama. Sa totoo lang po,
Nagalit ako sa inyo noon pero matagal ko na kayong napatawad. At saka, kung hindi nyo kami pinalayas noong araw na yon, ay hindi kami titira sa kalsada. Hindi namin makikilala si Sheena. At hindi rin kami matutulungan ng mga magulang niya. Sensirong sambit ni Doro. At mukhang may dahilan din po kaya nakita namin kayo ngayon. Para matulungan po namin kayo. Dagdag pa ni Chad. Pumutok sa iyak si Ma'am Marites. Maraming salamat. Sa kabila ng lahat, gusto niyo pa rin akong tulungan. Napakabuti ng puso niyo. Wala po yun. Tara na po, pumunta na tayo sa bahay. Saad ni Doro habang inaalalayan ng matanda. Buong puso nilang tinulungan si Ma'am Marites hanggang sa unti-unting naging maayos ang kalagayan nito. Tuluyan na rin itong nagbago. Naging mapagkumbaba na ito at humingi ng tawad sa mga taong inalipusta nito. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiya mag-iwan ng comment, sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.